Noong ika-16 na siglo sa lungsod ng Nottingham, ang kwento ay nagsisimula sa isang batang magnanakaw na nagngangalang Marion, na palihim na pumasok sa isang kwadra upang magnakaw ng isang kabayo. Ngunit bago siya makatakas, siya ay nahuli ng may-ari ng kabayo, isang maharlika na nagngangalang Lord Robin ng pamilyang Locksley. Sa halip na isuko siya, si Robin ay humanga sa kanyang katapangan at mabilis na nahulog sa kanya. Hinaya siya Robin na kunin ang kabayo sa isang kondisyon na pumayag siyang makasama siya. At mula sa sandaling iyon, ang buhay niya ay nagsimulang magbago magpakailanman. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang relasyon ay lumalalim at mas seryoso. Madalas silang magkita sa ari-arian ni Robin, na bumuo ng isang tahimik na buhay na magkasama. Ngunit nagbago ang lahat nang makatanggap si Robin ng isang liham mula sa sheriff ng Nottingham na nag-uutos sa kanya na sumali sa mga krusada. Walang pagpipilian kundi sumunod. Iniwan ni Robin ang kanyang kayamanan at ang babaeng mahal niya. Sa sumunod na 4 na taon, si Robin ay nakipaglaban kasama ang mga kapwa sundalo laban sa mga puwersa ng Samsamor sa Arabian Peninsula. Sa isang labanan, siya ay nakipagtulungan sa kanyang kasama na si Clayton upang pabagsakin ang isang unit ng kaaway na gumagamit ng makapangyarihang makinang pang-archery. Umakyat si Robin sa isang istruktura at matagumpay na napatay ang mamamana. Pagkatapos, siya at ang iba pa ay kumilos upang tugisin ang mga natitirang kaaway, ngunit biglang nawala si Clayton. Sinimulan ni Robin at ng kanyang unit na hanapin siya, ngunit dumiretso lamang sa isang tambang. Nabihag ng mga puwersa ng kaaway si Clayton at ginamit siyang pain. Ang sumunod ay isang brutal na labanan kung saan isa-isang pinapatay ang mga sundalong Crusader. Gayunpaman, nagawa pa rin ng mga Crusader na umatras sa pamamagitan ng paglulunsad ng malalaking bato na nagtulak sa kaaway na umatras. Sa gitna ng kaguluhan, nakaharap ni Robin si Yahya bin Omar, isang general ng Kalabang Hukbo. Naglaban ang dalawa sa isang matinding tunggalian at nagawa ni Yahya na malampasan si Robin. Ngunit nang umabot na sa sukdulan ng laban, isang commander ng mga krusada ang namagitan, at banihag si Yahya. Di nagtagal, kinontrol ng mga krusada ang lungsod at sinimulang patayin ang mga nabihag na kaaway upang makakuha ng impormasyon. Si Robin, na nananatili pa ring may karangalan, ay mariing tinutulan ito, itinuro na ang mga bilanggo ay hindi na armado. Ngunit ang kanyang commander, si Gisborne, ay hindi pinansin at ipinagpatuloy ang mga pagbitay ng walang pag-aalinlangan. Mas lalong dumilim ang sitwasyon nang nahuli ni Gisborne ng isang binata na nagngangalang Sem, na lumabas na anak ni Yahya. Pinilit niya si Yahya na ibunyag ang impormasyon kapalit ng buhay ng kanyang anak. Dahil sa desperasyon, sumuko si Yahya, ngunit pinagtaksilan siya ni Gisborne at nagpatuloy pa rin sa pagbitay. Sinubukan ni Robin na mamagitan at iligtas si Sem, ngunit tinamaan siya ng palaso bago magawa niya ang lahat. Napatay si Sem sa harap mismo ng kanyang ama, na nag-iwan kay Yahya na lubos na wasak. Pagkatapos ng insidenteng ito, pinauwi si Robin sa isang barkong medikal upang magpagaling mula sa kanyang mga pinsala. Lingid sa kaalaman ng lahat, si Yahya ay nakatakas at palihim na sumakay sa parehong barko. Nang sa wakas ay makauwi si Robin, ang unang ginawa niya ay dumiretso sa kanyang ari-arian, umaasang makasama muli si Marion. Ngunit ang kanyang natagpuan sa halip ay nakapanlulumo. Ang kanyang tahanan ay nawasak, at lahat ng kanyang dating pag-aari ay kinumpiska ng sheriff ng Nottingham. Dahil wala nang ibang mapupuntahan, hinanap ni Robin ang kanyang matandang kaibigan, isang pari na nagngangalang Tok. Nagulat si Tok nang makita siyang buhay dahil 2 taon na ang nakalilipas, opisyal na idineklara ng sheriff na si Robin patay na sa labanan. Gamit ang kasinungalingang iyon bilang isang pagkakataon, kinontrol ng sheriff ang yaman ni Robin, na inaangkin na kailangan ito para pandohan ang digmaan. Sa katotohanan, ang pera ay ginagamit upang palakasin ang kapangyarihang pampulitika ng sheriff. Bukod pa riyan, ang mga tao ng Nottingham ay mabigat na binubuwisan sa ilalim ng parehong dahilan, at ang mga hindi makabayad ay pinalalayan sa lungsod. Determinadong hanapin si Marion, tumungo si Robin sa bayan at kalaunan nakita siyang nagtatrabaho bilang isang tindero. Ngunit ang muling pagsasama ay hindi nangyari ayon sa kanyang inaakala. Lumipat na si Marion at ngayon ay kasama na ang isang lalaking nagngangalang Will. Ang tanawin ay nag-iwan kay Robin na lungkot. Sa sandaling iyon, siya ay nilapitan ni Yahya, na palihim na sumunod sa kanya pabalik. Ipinahayag ni Yahya ang kanyang pasasalamat sa pagtatangka ni Robin na iligtas ang kanyang anak, pagkatapos ay inalok siya ng isang bagong layunin, ang lumaban sa sheriff. Inihayag niya na ang digmaan ay hindi tungkol sa pananampalataya sa anumang paraan, kundi tungkol sa kapangyarihan, at ang mga pinuno sa magkabilang panig ay nagsasamantala sa mga tao para sa kanilang sariling pakinabang. Magkasama, dumalo sila sa isang pampublikong pagpupulong na pinangunahan ng sheriff, na muling sinusubukang kumbensihin ang mga mamamayan na magbayad para sa digmaan. Sa pagkakataong ito, sina Marion at Will ay hayagang tumututol sa kanya, itinuturo na ang mga tao ay nahihirapan na para lamang mabuhay. Sa panahon ng pagpupulong, humakbang pasulong si Tok at inihayag na si Robin ay buhay pa. Ang anunsyo ay ikinagulat ng lahat, kabilang na si Marion at ang sheriff, na ngayon ay nahaharap sa katotohanan na ang lahat ng kanyang kinuha mula kay Robin ay nararapat sa kanya. Matapos masaksihan ang talumpati ng sheriff, naglatag si Yahya ng isang plano. Sa halip na harapin siya ng direkta, puputulan nila ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kayamanan na inaasahan niya upang pandohan ang digmaan.
Ipinaliwanag niya na ang Nottingham mismo ay gumaganap bilang isang sentro ng pananalapi para sa mga krusada. Gayunpaman, hindi maisasagawa ni Yaha ang plano ng mag-isa dahil nawalan siya ng kakayahang gamitin ang kanyang kanang kamay sa digmaan. Kaya, pinili niya si Robin na gampanan ang papel. Upang ihanda siya, sinimulan ni Yaha ang pagsasanay kay Robin sa archery, na tinutulak siya na maging mas mabilis at mas tumpak. Bumalik sila sa nasirang ari-arian ni Robin at ginawa itong isang lihim na lugar ng pagsasanay. Isang araw, habang nag-aayos si Robin ng mga target, biglang dumating si Marion sa pintuan. Gusto niyang makita siya, ngunit pinigilan siya ni Yaha. Ang paglapit kay Marion ngayon ay maglalagay lamang sa panganib na mabunyag ang kanilang plano, at mas malala pa, maaari itong maglagay sa kanya ng direkta sa panganib. Ang pagsasanay ay nagsisimula sa isang hindi pangkaraniwang paraan. Hiniling ni Yaha kay Robin na direktang barilin siya. Nagpaputok si Robin, ngunit ang bawat palaso ay madaling naiwasang lumihis. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yaha na ang bilis ni Robin ay napakabagal pa rin. Para maayos ito, ibinigay niya ang sarili niyang pana, isang sandata na lubhang nagpapalakas ng bilis at lakas. Ang mga araw ay nagiging linggo, at si Robin ay patuloy na nagsasanay sa ilalim ng gabay ni Yaha. Sa bawat sesyon, humahasa ang kanyang mga kasanayan at lumalago ang kanyang kumpiyansa. Nang si Yaha ay nasiyahan sa kanyang pag-unlad, ipinakilala niya ang susunod na hakbang ng plano. Kailangang mapalapit si Robin sa sheriff, makamit ang kanyang tiwala, at makakuha ng akses sa daloy ng pera. Sa ganoong paraan, matutuklasan nila kung saan nakaimbak ang kayamanan. Pero may isang problema, walang pera si Robin sa simula pa lang. Kaya, itinulak siya ni Yaha na kumilos. Ang una niyang misyon ay ang maarang ang perang buwis na kinokolekta ng mga sundalo ng sheriff. Habang abala ang mga sundalo sa pagtitipon ng mga bayad mula sa mga tao ng bayan, biglang sumulpat si Robin at kinuha ang mga ito. Isa-isa, natambo ang mga gwardya at umalis si Robin dala ang ninakaw na perang buwis. Kinabukasan, nilapitan niya ang sheriff sa kanyang marangal na pagkakakilanlan at ibinigay ang pera bilang kontribusyon. Nakita ng sheriff ang hindi inaasahang katapatan na ito, at tinanggap siya at inanyayahan na magsalita pa sa simbahan. Doon, muling nagtagpo ang landas ni Robin at Marion at napagtanto na ang kanyang nararamdaman para sa kanya ay hindi pa lubusang kumukupas. Pero kasama pa rin niya si Will at walang makakapagpabago niyon. Bago pa lumala ang sitwasyon, hinailan ni Yaha si Robin palayo, ipinaalala sa kanya na ang paglapit kay Marion ngayon ay maaaring makasira sa lahat. Bumalik si Robin sa kanyang misyon. Sa pagkakataong ito, tinarget niya ang mga nakolektang pondo ng sheriff habang hinahawakan ang mga ito. Matapos matagumpay na nakawin ang pera, sinimulan niyang palihim na ipamahagi ito sa mga tao, kasama na si Marion, nang hindi ibinubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Kinabukasan, galit na galit ang sheriff. Ang mga ninakaw na buwis ay naging isang seryosong problema, at si Top ang umako ng sisi. Sa ilalim ng pressure, inilarawan niya ang misteryosong magnanakaw bilang matangkad, payat, at laging nakatago sa likod ng isang hood. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Robin sa lungsod, natagpuan niya sina Marian at Top ng palihim na nagkikita. Dahil sa kanyang pagkausyoso, nakinig siya at natuklasan na nagpaplano silang ilantad ang katiwalian ng sheriff at tipunin ang mga tao upang lumaban pabalik. Mula noon, lubos na tinanggap ni Robin ang kanyang tungkulin. Patuloy siyang nagnanakaw mula sa sistema at nagbibigay pabalik sa mga tao araw-araw. At di nagtagal, nagsimulang bamulong ang lungsod ng isang bagong pangalan, ang Hood. Kinabukasan, dumalo si Robin sa isang lihim na pagpupulong na ginanap ng sheriff at ilang opisyal ng simbahan upang talakayin ang lumalaking banta ng Hood. Sa perpektong pagganap ng kanyang bahagi, iminungkahi ni Robin na ang Hood ay dapat makuha at patayin. Ang ideya ay nagbigay sa kanya ng higit na tiwala mula sa sheriff, na agad na nagbigay sa kanya ng pwesto sa konsehong pampulitika. Di nagtagal pagkatapos, sumali si Robin sa isang formal na pagtitipon kung saan nakilala niya si Will, na ngayon ay kumikilos bilang tinig ng mga tao. Nagtagpo ang dalawa sa isang tensyonado na kapaligiran habang si Will ay lalong nabibigo sa Hood. Habang sinusubukan ni Will na magbigay ng inspirasyon sa pagbabago sa pamamagitan ng mga salita, ang mga tao ay nagsisimula na sumuporta sa isang figure na talagang kumikilos. Kinabukasan, isinulong ni na Robin at Yaha ang kanilang plano sa pamamagitan ng pag-target sa mga kayaman ng kinuha mula sa digmaan mga samsam. Pumasok si Robin sa imbakan lugar sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalim ng isang kariton. Nagawa na makapasok sa loob ng hindi napapansin noong una, ngunit ang kanyang pagtatago ay mabilis na nasagasaan ng isa sa mga manggagawa at sa loob ng ilang segundo ay napaligiran siya ng mga gwardya. Sa halip na umurong, lumaban si Robin. Gamit ang mga kasanayang kanyang pinag-aralan, isa-isa niyang pinabagsak ang mga gwardya. Sa gitna ng kaguluhan, tinamaan siya ng isang palaso sa hita na nagtulak sa kanya na umurong. Tumalon siya mula sa itaas at direktang lumapag sa kariton ni Yaha at ang dalawa ay sabay na tumakas, na nakakuha ng atensyon mula sa buong lugar. Sa ngayon, ang mga kilos ng Hood ay lumampas na sa inaasahan. Ang sheriff at si Top ay ipinatawag ng mataas na pari, na nagbabala sa kanila na ang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng pinakamataas na konseho. Isang kardinal ang nakatakdang dumating sa susunod na gabi. Upang maghanda, ang sheriff ay inutusang magdaos ng isang malaking pagdiriwang bilang parangal sa kanya.
Nang umalis ang mataas na pari, agad na tinawag ng sheriff ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang commander, si Gisborne, at inatasan siyang hanapin ang Hood. Di nagtagal, nagsimula na ang pagdiriwang. Sa ilalim ng relihiyon at autoridad, ang pagtitipon ay mabilis naging isang pagpapakita ng pagpapakasi sa puno ng pag-inom, pagsusugal, at labis. Sa kaganapan, nakatagpo ni Robin si Gisborne na may hinanakit pa rin sa kanya mula sa nakaraan. Sa pakikisalamuha, sumasali si Robin sa mga laro at nakipag-ugnayan sa mga piling tao, at kalaunan ay nagtagpo kay Marion na palihim na nagsasagawa ng sarili niyang plano. Kasabay nito, nagawa ni Top na nakawin ang isang susi mula sa isa sa mga pari at ibinigay ito kay Marion. Walang pag-aalinlangan, tumakas siya at tumungo sa isang ligtas na silid upang kunin ang mga dokumento na nagtatala ng daloy ng kayamanan. Habang nangyayari ito ay nakipagkita ang kardinal sa sheriff upang pag-usapan ang tungkol sa Hood. Sa kalagitnaan nito, pumasok si Robin kasama si Top sa kanyang tabi at iniharap siya bilang isang pari. Mabilis na lumala ang sitwasyon at iniutos ng kardinal na si Top ay patayin, ngunit nakialam si Robin sa huling sandali na nag-aalok ng ibang solusyon. Sa halip na patayin, iminungkahi niya na tanggalin sa pwesto si Top. Tinanggap ang panukala at muntik nang makatakas si Top. Matapos makuha si Top, nagbigay ang kardinal ng isang malupit na bagong utos. Dapat kumpiskahin ng sheriff ang lahat ng kayamanan mula sa mga tao na inaang kinakailangan ng hari ng Inglaterra ng pondo upang maipagpatuloy ang digmaan. Walang pag-aalinlangan, ipinadala ng sheriff si Gisborne at ang kanyang mga tropa sa lungsod upang isagawa ito. Pagdating nila, sinimulan ng mga sundalo ang pag-aalis ng lahat ng pag-aari ng mga mamamayan. Nang subukang pigilan sila ni Marion, nabihag siya. Nang malapit na siyang dalhin palayo, pumasok sina Robin at Yaha. Kinuha nila ang kontrol sa isang kariton at hinayla siya palabas ng panganib na nagdulot ng mabilis na habulan sa mga kalye habang hinahabol sila ng mga tauhan ni Gisborne. Habang tumatakas, sa wakas ay napagtanto ni Marion ang katotohanan. Ang Hood ay walang iba kundi si Robin. Tumitindi ang habulan nang dumampi ang mga sundalo mula sa lahat ng panig. Tumalon si Robin sa kariton ni Gisborne at kinuha ang isa sa mga kabayo, sinusubukang lumikha ng distansya, ngunit ang pagtakas ay hindi nagtagal. Ang kanyang kabayo ay tinamaan ng isang palaso na napilitan siyang tumalon mula sa isang tulay at lumapag pabalik sa kariton ni Yaha. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpaputok si Gisborne ng sumasabog na palaso na nagpabagsak sa kanilang tatlo sa lupa. Nang mapagtanto ang sitwasyon, gumawa ng desisyon si Yaha. Sinabihan niya sina Robin at Marion na tumakbo habang siya ay nanatili upang pigilan ang mga sundalo. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, kalaunan ay nabigla siya at nabihag. Kinabukasan umaga, dinala si Yaha para sa interogasyon. Hiniling ng sheriff ang pagkakakilanlan ng Hood, ngunit tumanggi si Yaha na magbigay ng anuman. Kahit na nasa ilalim ng pressure, nanindigan siya ng matatag, hinihimok ng kanyang sariling katarungan at paghihiganti. Kasabay nito tinipon ni Will ang mga tao ng bayan at hinimok silang umalis sa Nottingham, sa paniniwalang hindi naligtas ang lungsod. Ngunit bago pa sila makakilos, lumitaw ang Hood sa kanilang harap at inihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang si Robin, ang maharlikang kanilang kilala noon. Dahil sa paglabas ng katotohanan, nanawagan si Robin sa mga taong na manindigan at lumaban sa sheriff. May bigat ang kanyang mga salita, at mabilis na sumunod ang mga tao sa kanya. Ang pagkakita ng isang maharlikang handang isugal ang lahat para sa kanila ay nagpabago sa lahat. Sina Robin, Marion, at Will ay nagkita-kita kay Top na nagpahayag ng kanyang pasasalamat matapos mapalaya sa kanyang posisyon. Binuksan ni Top ang mga dokumentong ninakaw ni Marion kanina at inilalantad ang isang kritikal na bagay. Ang perang kinuha mula sa mga tao ay nakatakdang ihatid sa hari sa loob lamang ng 2 araw. Dahil naubusan na ng oras, sinimulan nilang planuhin ang kanilang susunod na hakbang. Tinipon ni Robin ang mga tao ng bayan sa kanyang ari-arian sa ilalim ng pagkukunwari na tuturuan sila kung paano magurno. Ngunit sa halip na pagkain, palihim silang naghahanda ng mga armas, ginagawang pansamantalang pampasabog ang mga simpleng materyales at naglalagay ng mga bitag upang pigilan ang transportasyon. Di nagtagal, dumating ang araw ng kargamento sa pangunguna mismo ng sheriff. Kasabay ni Yaha, na nakakulong pa rin at pinahihirapan, ay nagawang patayin ang isang gwardya at makatakas. Habang naghahanda ang sheriff na umalis sa kuta dala ang pera, ang mga tao ng bayan ay gumawa ng kanilang hakbang. Ang malalaking istrukturang kahoy ay ibinaba upang harangan ang daan. At sa mismong queue, pinangunahan ni Will ang karamihan sa hayagang kaguluhan na nagpasiklab sa rebelyong kanilang itinatayo. Kasabay ni Robin at Marion ang kanilang plano. Pinasiklab nila ang kahoy sa ilalim ng kalye na nagpahina sa lupa sa ilalim ng kariton na may dalang pera. Habang kumalat ang kaguluhan, sa wakas ay bumaba ang istruktura, at ang kariton ay gumuho sa trinsera sa ibaba. Walang pag-aaksayan ng sigando, sinimulan nilang dalawa na kunin ang pera at ipadala ito patungo sa kagubatan. Ngunit nang may galaw na ang huling bahagi nito, biglang tinamaan si Robin ng palaso. Mabilis itong hinugot ni Marion at ginamot ang sugat nito, ginagawa ang lahat para matigil ang pagdurugo. Hindi napansin nila, nakita ni Will ang lahat, at ang sandali ay labis siyang nasaktan. Hindi nagtagal, naipit si Will sa kaguluhan at tinamaan ng tama na nagpabagsak sa kanya sa apoy, na nagdulot ng matinding paso sa kanyang mukha.
Malapit, nakita ni Gisborne si Robin at agad siyang hinabol. Naglaban ang dalawa sa huling laban, at sa pagkakataong ito, natalo si Robin. Natapos na ang laban, sina Robin at Marion ay tumungo sa daungan, para lamang mapagtanto na wala na si Will. Dahil alam nilang dapat sana ay nakarating na siya sa kagubatan, bumalik sila. Nang matagpuan nila siya, malubha ang sugat sa kanyang mukha at ang kanyang galit ay imposibleng maitago matapos ang kanyang nasaksihan. Nang makakita ng pagkakataon, hinirang siya ng kardinal bilang bagong sheriff ng Nottingham. Gamit ang kanyang bagong kapangyarihan, hindi nag-aksaya ng oras si Will sa pag-issue ng warrant para sa pagbihag sa hood. Sumagot si Robin sa kanyang sariling paraan. Mula sa malayo, pinaputok niya ang isang palaso diretso sa wanted notice na hawak ni Will, na nilinaw na ang laban ay malayo pa sa katapusan. At doon natatapos ang kwento.